Happy Halloween! Ayan, isang mapayapa at maayos na pagdiriwang po ng Halloween, All Saints Day at All Souls Day mga kabiyahero. So halos isang linggo na naman po tayong walang biyahe. Ang problema, kapag walang biyahe mas magastos. Napakadali pong magutom nung wala pong ginagawa mga kabiyahero. Okay, so dahil wala po tayong ginagawa, magluluto po tayo ng kaunting merienda. Mayroon po tayo ditong 1/4 kilo ng pansit canton. Ayan, mayroon po tayong pitsay, may kaunti po tayong baboy at ito na po yung ating mga rekadong gagamitin. May bawang, may sibuyas, may seasoning at may pamintang powder mga kabiyahero. So ang una po nating gagawin ay pakukuluan po muna natin itong baboy na ating pangsahog. Okay, pakuluan na po natin itong ating baboy bago po natin isangkot sa. Ayan. Sana wag maubusan ng kalan. Wala pang biyahe. So, pakukuluin po natin yan, pero yung pong sabaw ng pinagpakuluan ay huwag po nating itatapon dahil yan na rin po yung ating gagamitin na pangsabaw po doon sa ating gagawing pansit canton mga kabiyahero, para yung lasa po nung pinagpakuluan ng baboy ay kasama pong malalasahan natin kapag naluto na po yung ating pansit canton. Okay, luto na po yung ating pinakuluang baboy. So ang mangyayari po nito, tatanggalin po muna natin sa ating kaserola at isasangkot sa naman po natin siya kasabay po ng ating mga rekado. Okay, tanggalin na po natin. Ayan, ilagay po muna natin sa isang lalagyan. Pag medyo kasama po kasi yung sabaw sa pagsasangkot sa, mamimitik po ng husto yung mantika mga kabiyahero. So budget pansit lang po ito. Yan. Sabi po nung iba, yan daw pong kaugalian na pagkain ng pansit ay pampahaba po ng buhay. Pero ang totoo, kahit paniwalaan po natin, magtatanong tayo sa ating sarili, bakit marami pa rin ang namamatay ng maaga kahit mahihilig sa pansit? Pero may sagot po dyan. Kadalasan po kasi ang tagapagluto ng pansit, pinuputol-putol yung pansit habang iniluluto. Ayan, ang resulta, sa halip na humaba ang buhay, lalo po yatang napaikli. Susunod po natin, tayo po ay magpapainit ng isang kawali. Lalagyan po natin ng mantika. Ayan. Katamtamang apoy. Lalagyan po natin ng mantika. Ayan, ang hirap nung tayo po yung nagluluto, tayo pa rin po yung may hawak ng cellphone. Ayan. Sa pagpapansit po, ang isa po sa sikreto, masarap po yung mas marami po ang kanyang mantika. Ayan, kung may taba ng baboy na pwedeng tunawin para maging mantika, mas maganda, mas malasa po. Ayan, painit-initin po natin siya bago po natin ilagay yung kanyang ricado. Medyo mainit na po siya. Yan. Dakutin na po ng kamay natin yung bawang. Huwag na pong gamitan ng sandok. Yan. Isunod po natin yung ating sibuyas. Ayan.
Pagkatapos, halo-haloin. Ayan. Mikos-mikos. Mikos-mikos po natin. So, kahit hindi pa po natin papulahin ng husto dahil yung pong baboy naman ay isasabay pa po natin dito para masangkot siya bago po natin lagyan ng sabaw. Ayan, ilagay na po natin ang ating baboy. Ayan. Pag pula-pula na po, pwede na po natin siyang lagyan ng sabaw. Ayan, okay na po yung kanyang pakasangkot sa. Isusunod na po natin yung kanyang sabaw. Lalagyan na po natin siya ng sabaw. So ang atin pong isasabaw ay ito rin pong ating pinagpakuluan ng baboy. Aray, namimitik. Ayan. So medyo kulang pa po. Dadagdagan pa po natin. At hihintayin na po natin kumulo. So ayan, dagdagan po natin ng kaunting tubig pa. Dahil siyempre aalsa pa po yung kanyang kanton, baka mahilaw. Okay, lagyan po natin siya ng soy sauce. Ayan. Pagkatapos, lalagyan na po natin siya ng seasoning. At para hindi po ma-overcook yung ating pitsay, pag gumulo na po siya, bago po natin ilagay yung pansit, ay saka po natin ilalagay yung ating pitsay, mga kabiyahero. Ayan. Mukhang nabago na yung pakete ng Magic Sarap po. Okay. Ano ito? Budget triple pack. Ayan. So, hintayin na po natin kumulo. Okay mga lodi, kumukulo na po yung kaldo ng ating pansit. Pwede na po nating ilagay yung ating pizza. Ayan. Pag gumagamit po ng mga gulay-gulay na dahon, katulad po ng pizza, siguraduhin pong nalinis nating mabuti. Dahil hindi po tayo nakakasiguro kung ito po ba ay bagong spray, bago anihin. Baka madali po tayo ng pesticide. Ayan. Kaya pag pizza, yung mga dahon-dahon, siguraduhin po nating maganda yung pagkakahugas. Ayan. Ang ating pong isusunod ay ito pong noodles ng Pancit Canton. Ayan. Ayun. So, ang 1/4 kilo po nito 45 pesos lang mga kabiyahero. Kaysa magluto po tayo ng mga instant Pancit Canton, mas maganda po yung binibili natin na traditional po na noodles po ng Pancit Canton, para hindi ho ganong masangkap ng chemical mga kabiyahero. Ayan, palambot-lambutin pa lang po natin ito bago po natin i-mix ng husto. Amoy pa lang, mabango na. So, ang Pilipinas, napakaraming uri ng pansit. Ayan. Okay, pag malambot na pong ganon, nasok na sa sabaw yung ilalim, baliktarin po natin para maging pantay po yung pagkakaluto. Ayan.
So may kanya-kanyang presyo po yung 1/4 ng Pancit Canton. Parang ang isa po sa pinakamahal na brand ay yung Excellent. Ayan. Ang diferensya ho 5 to 15 pesos kapag bumili po tayo ng mga branded na noodles. Yan, kung namali po kayo ng estimate ng sabaw, halimbawa maluluto na, may sabaw pa rin, pwede nyo naman pong bawasan yan ng sabaw at ilagay nyo po sa isang bowl. Pag hindi po kayo sigurado, kasi mas pangit po na atin pong titipirin yung sabaw, dahil kapag malapit na pong maluto tapos nagdagdag po tayo ng panibagong sabaw, nababago po yung kanyang lasa. So hindi na po baling maparami ang sabaw, bawasan na lang po natin kung sa tingin po natin ay susubra. Ayan, so paininin lang po natin para mapantay po yung kanyang pagkakaluto. Yan po ang maganda sa marami ang mantika kapag tayo po ay nagpapansit. Ayan, kahit lumamig po yung ating pansit, kapag hindi po natin naubos, kapag tama po yung mantika ay makintab pa rin siya at hindi po nagdidikit-dikit yung kanyang mga noodles. So yan po yung dahilan kung bakit kapag tayo po ay nagpapansit ay mas marami po tayong ginagamit na mantika kaysa sa iba. So ang kakulangan po ng mantika, yan po yung rason kung bakit kapag kayo nakakita ng ibang pansit ay parang dry na po siya kapag malamig na po. Kaya napakahalaga po na sangkap ng mantika sa anumang klase ng pansit, mga kabiyahero. Okay mga kabihero, ito na po yung resulta ng ating 1/4 kilo na pansit canton mga kabihero. Ayan, habang mainit pa, pwede na po nating lantakan. Ayan, tirahin na po natin bago tirahin pa ng iba mga kabihero.